Sa wangis ng madilim na kalangitan, ang nadarama ng magiting na mandirigmang naninimdim sa takbo ng kapalarang sinapit na nakatulungko sa isang sulok ng makipot at karimari-maring napitan. Anong saklap na mapiit sa kulungang malupit? Ito ay si Lider Kalungkutan. Tila kanya lamang nakasakasama ko si Ama. Timujin, bilisan mo riyan. Kailangan natin mamadali. Bakit, Ama? Malayo ang ating lalakbayin. Kailangan huwag tayong magpapatay-patay. Mahalaga ang ating sasadyain. Naguguluhan ako sa iyo, Ama. Kanina ka pa nagmamadali at sinasabing mahalaga ang ating sadya sa ating pupuntahan. Ano ba iyon? Ika'y 9 na taong gulang na. Sa edad mong yan, Timujin, ay dapat ka nang pumili ng iyong mapapangasawa. Itay, ako'y masyadong bata pa para sa bagay na iyan. Ang kasal ay sa matatanda lamang. Abat ang batang ito. Hindi naman ibig sabihin na kapag nakapili ka na ng babaeng pakakasalan mo, ay magsasama na kayo. Isang simpleng pamimili lamang ng babae ang gagawin mo at pangakong siyang iyong pakakasalan. Ganoon po ba iyon? Oo anak, tayo'y nabibilang sa tribong Borjigin, kaya ikay ay pipili ng babaeng mapapangasawa sa tribong Mirit. Bakit sa tribong Mirit siya kailangang magmula? Hindi naman iyon ang ating tribo. Malaki ang atraso ko sa tribo, kaya sa ganitong paraan ako'y makakabawi sa kanila. Sa tingin mo ba, Ama, sa ating gagawin ay kalilimutan nila yun ng ganoon na lamang? Hindi ko alam. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Mas mabuting may gawin akong paraan kaysa wala. Kung yan po sa tingin ninyo ay tama. Pahinga muna tayo. Mabuti yan, Ama. Napagod na rin ako. Ama, gagalugarin ko lamang ang paligid. Huwag kang lalayo at mag-iingat ka. May magnanakaw! Shh! Huwag kang sumigaw! Wala akong gagawin masama! Tatanggalin ko ang pagkakatakip ng bibig mo kung magangako kang hindi ka na magsiingay! Magtiwala ka sa akin! Hindi ako masama! Bakit kita paniniwalaan? Di naman kita kilala. Kahit di mo ako kilala, kaya kong patunayan sa iyo na ako'y mabuti. Aber, paano mo mapapatunayan yung sinasabi mo? Sige nga. Basta ba di mo ko pagtatawanan? Sasabihin ko sa iyong patunay. Tingnan natin. Anong iniiti-ngiti mo riyan? Sabi mo, huwag akong tatawa. Ikaw lang pala ang tatawa. Eto na, handa ka na ba? Kanina pa. Ang bagal mo naman. Nais ko sanang ikaw ang babaeng mapapangasawa ko. Siraulo ka ba? Niloloko mo ako, no? Kabata-bata pa natin. Seryoso ako. Ano, payag ka ba? Ganon-ganon lamang ba iyon? Alam kong mahirap akong paniwalaan. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Kasama ko si Itay. Kami pupunta sa tribo ng mga Mirit upang pumili ako ng aking mapapangasawa. Ngunit ikaw ang ibig ko. Ikaw ang pinili ko. Anong mayroon sa akin? Bakit ako ang pinili mo? Di ko rin alam. Ang tanging alam ko lang ay ito ang binigay sa akin ng pagkakataon. Ikaw ang aking nakita, kaya naman pagbigyan mo na ako. Hindi naman ibig sabihin na pumayag ka ay magpapakasal na tayo.
Di ko malaman kung anong dapat kong sabihin sa'yo, pero sige na nga. Salamat sa iyo. Labis mo ko pinaligaya. Asahan mong hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Paano na ngayon? Siyempre, tuloy pa rin ang buhay natin. Pero, darating ang panahon na tayo mamumuhay sa isang bubong. Magkatuwang naaarugain ang ating mabubuting anak. Matagal pa iyon. Oo, pangako babalikan kita pagkatapos ng 5 taon. Halika, puntahan natin si Ama. Ibinubunyakan ang iyong mata, sumisigaw ng pagsinta, pati papatulan. Ama! Anong? Sino siya? Bakit? Siya po ang nagbiling babae ko. Si Porte. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Pumanin po sa pagdesisyon ko nang di nagpapaalam sa inyo. Pero po ang load ko sa aking ginawa. Sana'y maunawaan niyo po ako. Diyan ang desidido ka na. Sino ba naman ako para hindi sumang-ayon sa iyong kagustuhan? Ang iyong buhay naman ang nakataya rito. Okay lang ba sa'yo? Opo. Kung gayon, halina kayong dalawa at kakausapin natin ang mga magulang mo, Jose.